And sige po, hinihiling ko po sa lahat ang katahimikan at tayo po ay umupo na, tayo po ay magsisimula na sa ating paksa ngayong umagang ito. Ang topic, ang lesson po natin, Lesson 101. Yan po. Sige po, The Basic Doctrine, Doctrine 101. Sige po, bago tayo tuluyang magsimula, tayo pong lahat ay pumikit, yumuko at manalangin, tayo humingi ng gabay sa Diyos. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga pong ikaw ang Diyos, nakataas-taasan at nagpapala sa aming lahat. Lord, tulungan mo po ang bawat isa, bigyan niyo po kami ng knowledge and wisdom. Nang sa ganun, Panginoon, lahat na mapag-uusapan namin ay hindi sarili naming kaalaman, kundi ang iyong kalooban, O Diyos. Panginoon, gamitin mo po ako na iyong lingkod. Ikaw po ang kanilang makita at maibaba ko nawa ang aking sarili. Ikaw ang aking maitaas, Panginoon. At ngayong umagang ito, ituro mong ganap yung nais mo, Panginoon, na matutunan namin. At mapag-usapan namin ngayong umagang ito. Lord, hindi po ito dahilan ng pagkabahagi, kundi pagkakabuklod at pagkakaroon ng pagkakaisa. Salamat po muli. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan po. So, ang pag-uusapan po natin ay bautismo. Ayan po. Ano nga ba ang bautismo sa tubig? So, last time na topic ko na po ito, pero uulitin ko na lang po uli dahil kailangan pong dumaan tayo sa proseso. So, ano nga ba ang bautismo sa tubig? Yan. Kailangan ba ang bautismo sa tubig upang maligtas ang isang tao? Ito ba ay makakapagligtas sa isang tao? Kaya ang pag-uusapan po natin ngayong umagang ito ay baptism. Gaano nga ba kahalaga sa isang tao ang mabautismuhan? Yan, bago po natin pag-usapan ang pagbabautismo, anin muna po natin kung kailangan nga ba ang bautismo sa tubig para maligtas ang isang tao. Yan po. Kasi sabi po, lahat po tayo kailangan nating pagdaanan to. Tignan muna natin at alamin kung ano nga ba ang bautismo sa tubig. So ngayon po, bakit nga ba kailangang bautismuhan ang tao sa tubig at ano nga ba ang dahilan nito? Okay, sabi po, ang ating daw pong Panginoong Jesus ay binautismuhan din. Kaya po dapat talaga natin itong pagdaanan. Ang ating pong Panginoong Jesus, itinuro niya ang bawat mananampalataya ay dapat dumaan sa pagbabautismo. Naalala ko nga po nung tumayo po ako dito at nasabi ko po na merong mga taong naniniwala na ang paraan ng kanilang kaligtasan ay bautismo. At kaya nga po, kung titignan natin, malalaman po natin ngayon, ano nga ba talaga yung pagbabautismo? At ano ba yung, sabi po dito, bilang mga tao, dapat alam natin kung ano ang bautismo. Sabi dito, Mark chapter 1 verse 9. Nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazareth sa Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Ayan. Sabi po dito, una pa lang, kailangan po nating mabautismuhan. Bakit? Upang gayahin natin ang ating Panginoong Jesus.
Kung tayo po ay handang tularan ng ating Panginoong Hesus, or kung gusto nating maging follower of Christ, kailangan po nating mabautismuhan. Kung ang ating nga pong Panginoong Hesus binautismuhan tayo pa kaya bilang mga tagasunod ni Kristo, kailangan din po nating mabautismuhan. Kung gusto mo maging tagasunod ni Kristo, kailangan na ikaw ay dumaan sa proseso ng bautismo. Bakit po? Gaano bang kahalaga ang bautismo? Tandaan po natin, si Pedro, eto po, meron pong meron pong youth. Youth na po. Sabi, gaano bang kahalaga yung bautismo? Si Peter po, nag-preach. And people asking him how to save. 3 bagay ang tinuro ni Pedro dito Una, sabi po dito, una niyang sinabi, repent. Ikalawang sinabi ni Pedro ay, be baptized. At ikatlong sinabi ni Pedro ay, sabi po dito, receive the gift of the Holy Spirit. 3 po yun. Una po, repent. Number 2, be baptized. Number 3, receive the gift of the Holy Spirit. Ganyan pong kahalaga ang bautismo. Yan po yung itinuturo ni Pedro nung time na nag-preach po siya. Yun yung kailangan. Kailangan nating manampalataya. Kasi po, tandaan po natin, bilang mga Kristiyano, dapat alam natin na hindi po ang bautismo o naging dahilan ng ating kaligtasan. Ang pananampalataya po natin sa ating Panginoong Hesus ang naging dahilan ng ating kaligtasan. Pero kung gusto mo maging follower of Christ, handa kang sumunod sa Panginoong Hesus, kailangan mong dumaan sa proseso, magpabaptize. Bakit po? Malinaw po na ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpabautismo sa tubig. Kaya nga po, pinakita ito At makikita rin po natin sa Matthew 3, verse 13 to 17 at sa Luke chapter 3, verse 21 to 23 kung ano yung pinagdaanan ng ating Panginoon. Hindi niya pinigilan yung baptism. Bakit po? Ano pong sabi dito? Sabi po doon, nung time na yon, nagpabautismo ang ating Panginoon, pero hinadlangan ni John the Baptist. Sinabi niya, ako po dapat ang inyong bautismuhan. Pero anong sabi ni Pedro dito? Anong sabi ng Panginoong Hesus dito kay John? Anong sabi niya? Huwag mong hadlangan. Hayaan mong mangyari ang mga bagay na ito. So bilang mga Kristiyano, hayaan din nating mangyari sa buhay natin na tayo ay mabautismuhan. Huwag nating hadlangan. At sabi ko nga po sa inyo, hindi ka maliligtas ng bautismo. Kaya ka nagpapabautismo dahil ligtas ka na. Handa ka ng sumunod sa ating Panginoong Hesus. Tandaan po natin yan. Handa ka nang sumunod sa ating Panginoong Hesus. Sa makatuwid, ang pagbabautismo po ay tayo ay sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Sumusunod po tayo sa Kanya. Ito po ay utos ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, malinaw Ano po ang sabi ng ating Panginoong Hesus? Matthew 28 verse 19. Ano po ang sabi niya? Kaya't humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Malinaw po na pinakikita rito. Ginawa ng Panginoong Hesus at iniutos niya sa atin ang bautismo. At tandaan po natin, 2 bagay ang iniwan ng ating Panginoong Hesus na ordinansa.
Bago siya umakyat sa langit, binigyan niya tayo ng ordinansa. Iniwanan niya ang tao ng ordinansa. Ang unang ordinansa, ano po? Lord's Supper. Ito po yung makikita sa 1 Corinthians verse 11. Lord's Supper. Ano po ba yung Lord's Supper? Yung tinapay na simbolo ng katawan ni Kristo. At yung katas ng ubas na simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Sabi nga ng Panginoon doon, di ba? Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Yun po yung unang ordinansa. At ang ikalawang ordinansa ay yung bautismo. Kaya nga po malinaw ito, Matthew 28, Verse 19, kaya humayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya po malinaw na makikita po natin na ang bawat Kristiyano ay kailangan mabautismuhan sa tubig. Water baptism, ang ano po bang sinasabi nito? Water baptism, we publicly identify with what Christ did for us on the cross. It is not a means for salvation, but an act of faith and obedience after believing the gospel and turning to God. Malinaw po na tayo pong lahat, sabi po dito, malinaw na hindi talaga ang bautismo ang makakapagligtas sa'yo. Kaya nga po malinaw ano sabi ni Pedro? Repent. Ibig sabihin, pag nagrepent ka, nananampalataya ka at naniniwala ka na si Kristo ay namatay dahil sa iyong mga kasalanan. Tinatanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo. At kapag handa ka nang sumunod sa Kanya, ikaw ay babautismuhan. Kaya nga po pag nilulubog ka, di ba? Ano pong sinasabi? Sinasabi po na inilulubog ka. Pag nilubog ka sa tubig, sinasabi doon na ikaw ay namatay kasama ni Kristo at muling nabuhay kasama ni Kristo. Yun po yung dahilan. Alam natin bakit tayo nilulubog sa tubig. Lahat po, kahit tignan po natin. Okay, sabi po dito sa... Saan na ba ako? Wait lang po Ayan. Pinakita natin sa public. Tayo po ay nagpapabautismo. Ibig sabihin, pinakikita natin sa public na, Lord, handa akong sumunod sa'yo. Kaya nga po, inilulubog ka Inilubog ka, ibinangon, ibig sabihin, wala na yung dating ikaw, bago na. Handa ka nang sumunod sa Lord. At kung handa ka nang sumunod sa Lord, dapat hindi ka na rin tumatanggi sa lahat ng bagay na pinagagawa sa iyo ng church. Nakakalungkot, hindi lang simple ang baptism Handa kang sumunod. Kristiyano ka na, pag sinabing, oy, ikaw mag-pray sa offering, ay, wag ako, hindi ako handa. Teka, kala ko ba nilubog ka kasama ni Kristo? Ikaw nga mag-ano ng Lord Supper. Ay, papasok ba? Hindi ako ready. Pag dumating ang Panginoong Yesus, di ka ready? Kala ko ba handa ka? Follower of Christ. Dapat always ready. Yun yung symbolism ng ng baptism Handa ka nang sumunod Be follower of Christ Tapos yung simpleng pagtayo lang para ipanalangin yung offering, hindi mo kaya. Malinaw yung, ano ba talaga pinangahawakan mo? Dapat kapag tinanggap mo si Kristo, pangahawakan mo yung pangako niya.
Ano yung pangako niya? Hindi ka magsasalita. Ang Espiritu ng Diyos ang magsasalita para sa'yo. Gagamitin ka lang niya. Pero ba't natatakot ka? Tinuturo mo pa sa iba. Pasalamat ka, ginamit ka ng Diyos. Pribilehiyo yun na ibinibigay sa atin bilang mananampalataya. Hindi lahat ginamit para dun. Tapos ikaw tatanggihan mo. Binautismuhan ka na. Kaya follower of Christ ka na. Hindi ka dapat natatakot. Hindi ka dapat nababahala. Kaya nga po, sabi po, Colossians 2 verse 12, sa pamamagitan ng bautismo, na ilibing na kayo kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Malinaw po na pinakikita rito na tayo ay inilubog na, namatay kasama ni Kristo at nabuhay kasama ni Kristo. Kaya nga po, bakit ganun? Kristiyano na tayo, yung mga pinagagawa sa atin. Nakakalungkot po. Sa totoo lang po, nung inaano ko po ito, natululuha ako eh. Kasi sabi ko, Lord, nung unang tinuro ko to sa church, di ko naman naisip to ah. Pero bakit ngayon naisip ko to? Hindi ko nanamnam yung una. Hindi ko ba nanamnam yun, Lord? Na maraming member ng church, leader ng church, pag pinatayo mo sa pulpito, pinag-pray mo ng offering, hindi nila kaya. Pag pinatayo mo na magturo ka sa prayer meeting, hindi nila kaya. Follower of Christ na tayo. Malinaw kung babalikan natin. Sabi dito, kaya't humayo kayo, gawin yung alagad ko. Ang alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Pero kung simpleng bagay ituturo mo, tinayo ka ni Lord, magtuturo ka pa ng iba. Samantalang bautismo, dinaanan mo eh. Tapos iniwanan mo yung una. Iniwanan mo yung pinagagawa ng Diyos. Kung follower of Christ ka, handa kang sumunod sa pinagagawa ng Diyos. Kaya huwag mong katakutan yung pagtayo sa pulpito. Huwag mong katakutan yung prayer meeting na yan. Huwag mong katakutan yung tithes prayer na yan. Huwag kang magturo ng iba. Pasalamat ka, ginagamit ka ng Diyos. Nagpabaptize kami. Ano pang simbolo ng baptism? Yan ang simbolo ng baptism, maging follower of Christ. Handang sumunod. Lord, ready na ako. Kaya ililibing na ako. Ililibing ko na yung dati kong pagkatao. Kaya nga malinaw dito eh. Sa pamamagitan ng bautismo, nailibing na kayo. Wala na yung duwag. Wala na yung duwag na ersel. Binangon na. Tinayo na. Bagong ersel na. Hindi na duwag magsalita. Hindi na natatakot. Dahil alam natin, bilang mananampalataya, na ang Santong Espiritu ang magsasalita, hindi tayo. Yan ang kahalagaan ng bautismo. Nakakalungkot na binautismo ka lang pero nakakalimutan mo. Ano ba yung perspective ng bautismo? Walang takot. Yes, Lord! Yes, Lord! Diba? Yan ang totoong kahulugan ng bautismo eh. Nung inisip ko nga po ito pala talaga yung bautismo. Handa na akong sumunod. Handa ka sumunod, pero yung pinagagawa sa'yo ng Lord, di mo kayang gawin. May teka-teka ka. Nagtuturo ka. Nagiging ibon ka. Wait lang. Nagiging bat ka pa. Bat ako. Nagiging paniki. Kristiyano ka, hindi ka paniki. Kaya dapat alam natin. Kung bakit o ano ang dahilan ng bautismo.
Kailan ba dapat tayo magpabautismo? Kasi dapat alam natin, kailan ba binabautismohan ng isang tao? Para po mas malaman natin, kapag nasa tamang edad ka na ba, 18 years old, ano to, botohan? Hindi po. Bakit may mga batang binabautismohan? Kasi handa ka nang sumunod sa Diyos. Yes, Lord, kaya ko nang gawin to. Gagawin ko to, kaya magpapabautismo ako. Magpapabautismo tayo, ang tamang paraan o tamang pagkakataon na tayo ay magpabautismo, yung handa ka na sumunod sa kalooban ng Diyos. Handa ka na sumunod kung ano yung pagagawa sa'yo ng Diyos. Yun po yung tamang panahon kung saan magpapabautismo ang isang mananampalataya. Tayo ay bagong nilalang na po. Kaya nga po, Romans 6 verse 4, sa makatuwid tayo'y namatay na at nailibing, nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Malinaw po, kung sinasabi natin na tayo ay Kristiyano na at nananampalataya tayo sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, mahalaga na gawin natin ang Kanyang pinag-uutos sa atin. Mahalaga na malaman natin kung ano yung calling natin. At pag narinig natin yung calling natin, huwag nating tanggihan. Kapag merong mga pinagawa sa'yo, huwag mong tanggihan. Kasi ang paglilingkod sa Diyos ay isang pribilehiyo ng isang Kristiyano. Sa totoo lang po, kung titignan natin yung mga alagad, walang tanggi, hindi sila tumanggi. Kahit yung sa Old Testament, may mga tumanggi ba? Pansinin niyo kung ano nangyari sa mga nagduda. Si Zacarias, ano nangyari kay Zacarias? Nung pinagdudaan niya, nung nag-alinlangan siya na, mabubuntis ang asawa ko si Elizabeth? Matanda na kami. Ano sabi kay Zacarias? Magiging pipi ka. Gusto ba natin gawin pa sa atin ni Lord yun? Malinaw o. Kapag ikaw tumatanggi sa kalooban ni Lord, mas nakakatakot pa yung gagawin sa'yo. Narinig na natin kung ano yung magandang balita. At alam na natin kung ano yung mga utos na ibinibigay niya. Kaya nga po, kung titignan natin, lahat po ng mga mananampalataya, binautismuhan at sila'y sumunod. Matthew 3 verse 16, nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig, nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababa parang isang kalapate at dumapo sa Kanya. Makikita po natin na kaya nga po malinaw kung, di ba sa mga lingkod, dahil nabautismuhan na sila, sumusunod na sila sa Panginoong Jesus. Malinaw po, hindi sila natatakot magsalita. Dahil dumating na yung kalooban ng Diyos Nasa yun yung kalooban ng Diyos Malinaw na to. Pinakita ng ating Panginoong Jesus, dumapo sa Kanya ang Espiritu ng Diyos na parang anyong kalapate. Kaya nga ikaw, di ba, sabi ng Panginoon, huwag kang matakot na magsalita. Ang Santong Espiritu ng Diyos ang magsasalita para sa'yo. Magpagamit ka lang. Magpagamit ka. Malinaw sa Diyos ka magpagamit, hindi sa diablo. Tandaan po natin, ang kaduwagan ay hindi galing sa Diyos. Galing yan sa demonyo.
At malinaw, makikita rin natin na lahat ng mga alagad ay nagpabautismo. Kahit po yung sambahayan ni Cornelio, nagpabautismo. Kahit po yung sa Ethiopia, di ba? At nakikita natin, sa tubig nagpabautismo. Basta merong body of water, magpabautismo ka kung merong pagkakataon dahil kailan ka pa magpapabautismo. Kailan ka magpapabautismo? Kapag huli na ang lahat? Kailan ka magpapabautismo? Malinaw po na kailangan nating magpabautismo. At kailan ka magiging ready? Sabi mo, hindi pa ako ready kaya hindi pa ako nagpapabautismo eh. Kailan ka magiging ready? Diba? Kailan ka magiging ready? Ano ba ang bautismo? What is baptism? Malinaw po sa salitang baptism. Ang ibig sabihin po ng baptism, kasi sabi po, bakit ba sa tubig lang ba? Kailangan ba sa tubig lang ni bautism? Yes. Kasi po ang kahulugan ng baptism is to immerse in water or to dip. Paglubog sa tubig, ilulubog ka sa tubig. Yan po ang ibig sabihin ng baptism. Immerse in water or to dip. Yan po ang mahalagang bagay ni inutos sa atin. Yan po ang tandaan po natin. Yung mga unang mga mananampalataya po, kung titignan natin, sabi ko nga po sa inyo, hindi nila iniwasan ang bautismo. Kasi po malinaw po dito, tandaan po natin, ang bautismo ay hindi tradisyon. Hindi lamang tradisyon. Kasi minsan nakakalungkot bakit ba hindi sumusunod yung mga Kristiyano dun sa pinagutos? Bakit nagkakaroon ng takot? Kasi para sa kanila, tradisyon na lang yung bautismo Kristiyano na ako, sige magpapabautismo na ako kasi sa tradisyon namin kailangan magpabautismo. Hindi po. Hindi po tradisyon ang baptism. Simbolismo to ng pagsunod sa Panginoon. Yan po ang ibig sabihin ng baptism. Ito po ay utos ng ating Panginoon. Kasi po makikita po natin, Acts 18 verse 8, si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay nanalig sa Panginoon. Marami pang mga taga-Korinto na nakinig kay Pablo ang sumampalataya at nagpabautismo. Kung tayo po ay nananampalataya, ang kasunod po nun, bautismo. Nananampalataya ka ba talaga sa Panginoon? Nananampalataya ka ba talaga sa Panginoon? Dahil ang kasunod po nito, bautismo. At kung nananampalataya ka at nagpabautismo ka, handa ka nang sumunod sa pinagagawa ng Diyos. Walang takot, walang alinlangan. Kasi malinaw po. Malinaw po na ang bautismo ay isang bagay na dapat pagdaanan ng mga Kristiyano. At kailan pa tayo magpapabautismo? Kailan mo balak gawin yan? Tandaan mo, habang may buhay ka, habang malakas ka, gawin mo na. Gawin mo na. Pero sabihin ko lang po ulit sa inyo, kaya tayo binautismuhan dahil alam nating ligtas na tayo. Hindi, kaya ka nagpapabautismo para maligtas ka. Hindi po. Kaya tayo nagpapabautismo dahil ligtas na tayo. Malinaw yung tinuro din ni Pedro. Sabi ko, ulitin ko po sa inyo, yung turo ni Pedro. Ano yung sabi ni Pedro? Diba? Repent, baptize, and receive the gift of the Holy Spirit. Pag nag-repent ka, dun na sinabi mo na lahat. Isinuko mo na sa Lord, Lord, eto ko, makasalanan ako. Dahil sa kasalanan ko, nahirapan ka, pero tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ko at handa akong sumunod sa iyo. Ngayon, ililibing ka na. Ililibing na yung dating ikaw at iaahon na bagong ikaw.
Ibinangon ka na at wala na ang dating ikaw. Acts 16 verse 31. Sumagot naman si Jesus, sumampalataya ka sa Panginoon, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Malinaw po, tayo po, kaya nga po sabi ko, pagdidiinan ko po ulit, hindi po makakapagligtas sa atin ang bautismo. Kaya tayo naligtas dahil sa Panginoong Jesus. At kaya tayo nagpapabautismo dahil alam natin, natanggap na natin ang kaligtasan sa ating Panginoong Jesus. Kasi po, tayo ay nananampalataya na. May pananampalataya na tayo. At pinangahawakan na natin ang pangako niya. Kumbaga, suot mo na yung armored para lumaban. Para lumaban sa hamon ng mundong ito. Malinaw po yan. At malinaw po, sabi nga po dito, malinaw rin po. At tandaan po natin, sabi dito, 1 Peter 3 verse 21, ang tubig ay larawan ng bautismong naglilinis sa inyo ngayon. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Malinaw po na hindi inuhugasan ng tubig yung ating mga kasalanan, ha? Baka kala po natin kaya ako nagpapabautismo para mahugasan ang aking kasalanan. Eh di wow, gawin mo na lang, magpabautismo ka sa washing machine, lagyan mo na ng sabon at saka chlorine para mas malinis maigi. Kung ganun yung thought mo. Hindi po. Malinaw po na ang nagpapalinis sa atin ang ating Panginoong Jesus. Malinaw po ang Panginoong Jesus ang naglinis sa atin. Kasi yun yung dahilan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ibinuhos niyang ganap. Tumulo ang dugo at tubig sa kanya para mahugasan ang ating mga kasalanan. Kaya nga po malinaw, nung ang ating Panginoong Jesus ay namatay sa krus, di ba? Sabi ko nga po sa inyo, sinabi ng ating Panginoong Jesus, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Hindi niya sinabi ito ng walang dahilan. Sinabi ng ating Panginoong Hesus to dahil tayo, nung time na yon, ang kasalanan natin ang nagtakip sa muka ng Diyos para hindi makita ang ating Panginoong Hesus. Kasi malinaw na sinabi sa Bible, ang kasalanan natin ay nagtatakip sa muka ng Diyos. Pero that time, lahat dahil doon sa kamatayan niya, pinatawad ang ating mga kasalanan. Yun ang naging kabayaran ng ating kasalanan. Kaya malinaw nga po yung John 3:16 kung titignan po natin, pag tinanong mo isang Kristyano, anong favorite verse mo? Anong life verse mo? John 3:16. Paliwanag mo nga, hindi may paliwanag. Pero kung titignan natin, napakaganda ng John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Yun na lang, nakalimutan na yung iba. Hindi na nakuha yung mahalagang bagay na inoffer, na kung sino man ang manampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaganda nun eh. Kung sino man ang manampalataya, inoffer para sa lahat ang kaligtasan. At kung inoffer yan sa atin, bakit di natin tanggapin? At kung tinanggap mo na yan at naniniwala at nananampalataya ka sa Panginoong Hesus, kailangan mong mabautismuhan. Kasi kung ang Panginoon, pinagdaanan niya eh. Hindi niya inadlangan eh. Ano sabi niya kay John the Baptist? Hayaan mo mangganap ang lahat ng ito. Hindi niya sinabing, sige, ako na magbabautismo sa'yo. Hindi. Sinabi niya, hayaan mong maganap ang lahat ng ito. Ibig sabihin, tayo ding mga Kristiyano, hayaan nating maganap
sa buhay natin ang kalooban ng Diyos. Huwag nating pigilan. Pagdaanan natin. Dahil tayo ay follower of Christ. Kung ano yung pinagdaanan ng ating Panginoong Jesus, dapat din natin pagdaanan. Kaya nga po malinaw kung titignan po natin. Sabi ko nga po sa inyo, hindi makakapagligtas sa atin ng bautismo. Ang makakapagligtas sa atin ng ating Panginoong Jesus. Bakit po? Yung isa sa napako sa krus, wala na siyang time na mabautismuhan. Pero sabi niya, Panginoon, kapag naghahari ka na, alalahanin mo po ako. Pero anong sagot ng Panginoon? Hindi siya binautismo ng Panginoon sa tubig. Sa siya binautismohan, sa Espiritu. Sabi niya, ngayon pa lang, ipagsasama na kita sa paraiso. Tayo pong lahat na tumanggap sa ating Panginoon, tayo pong lahat na kagaya ng isang makasalanang to, na pinatawad, na may pagkakataon pa na gawin yung pinagagawa ng Panginoong Jesus. Huwag mo nang tanggihan. Mapalad ka nga eh. Hindi ka nakapako sa krus eh. Nakakagalaw ka pa, nakakapagsalita ka pa. Tapos pag pinagawa sa iyo yung isang bagay, nagtuturo ka na, tumatanggi ka na. Tandaan po natin, kung tayo ay nagpabautismo, handa nating gawin kung ano yung pinagagawa ng ating Panginoong Jesus. Kung tayo ay nagpabautismo na, handa tayong sumurrender at magsabing, Yes, Lord! Gagawin ko na ang lahat ng iyong plano ayon sa iyong kalooban. Tayo pong lahat ay manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga pong ikaw ang Diyos na naghugas ng aming mga kasalanan. Lord, sa mga oras na to, hindi ko po alam ang kalagayan ng bawat isa. Hindi ko po alam kung ano yung calling mo sa aming lahat. Hindi ko po alam, Panginoon, kung ano yung mga gusto mo at plano mo sa aming lahat. Pero Lord, tanda ng pagbautismo sa amin na handa kaming sumunod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na magawa ang iyong kalooban, na masunod ang iyong nais, na magawa namin lahat ng purpose mo, Lord, sa buhay namin. Na hindi kami natatakot, hindi kami nababahala, na handa kaming sumunod sa nais mong ipagawa mo, Lord. Lumabas sa tahanang ito, mag-share ng iyong salita, Panginoon, mag-alay ng maraming kaluluwa. Panginoon, tulungan mo po kami. Iahon mo po kami, Panginoon. Alam namin, Lord, nakasama mo, nanalibing, at muling nabuhay. Wala na ang dating kami, Lord. Kami ay bago na. At kami ay yung mga sundalo na makikipaglaban sa anumang balak, Panginoon, ng kasamaan. At maraming salamat po, Lord, sa mga kapatiran na patuloy, Panginoon, na nagpapalakas sa bawat isa. Nanawa ang lahat ay maging dahilan din ng kalakasan, Panginoon. Magkaroon kami ng palakasan sa tahanang ito. Salamat po muli, Panginoon, sa iyong mga aral na ibinibigay sa amin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Magandang hapon po, ay tanghali po sa inyong lahat.